Narinig natin sa mabuting balita ang talinghagang sinabi ni Kristo tungkol sa mayaman at tungkol sa mahirap na si Lazaro. Kapuna-puna po para sa akin dahil madalas, kapag nagkukwento ang ating Panginoon, lalo pat kapag talinghaga, hindi siya nagbibigay ng pangalan sa mga karakter sa kwento. Instead, kung napupuna po ninyo, sabihin lamang niya, may isang magsasakang naghasik ng binhi, walang pangalan yung magsasaka. May isang babaeng nawala ng salapi, walang pangalan yung babae. May isang ama, walang pangalan yung ama. May dalawang anak, yung nakababata, yung alibughang anak, walang pangalan yan. Yung nakatatanda, wala ring pangalan. May isang pariseo at isang publikanong nagpunta ng templo, again, wala ring pangalan. Kaya nabibitin yung mga marites dyan. Para bang, sino yun? Walang pangalan? Nakabibitin naman. Walang dahilan sigurado ay para sa Panginoon, hindi na mahalaga kung sino sila. Ang mahalaga nire-represent nila at ang mahalaga yung mensahe niya. Pero dito, kapuna-puna, yung mahirap, yung bida, si Lazaro, pinangalanan niya. Ano po ang pwede nating makita dito? Una, yung praktikal, makikita natin dito kung paano tayo tingnan ng Diyos. Hindi siya tumitingin sa panlabas. Tayo, tingnan po ninyo, iba yung pagtingin natin sa mayaman. Ang mga mayaman, kahit na lumakad lang sa park yan, yung mga sikat, kahit na kumain lang sa kahit saang restaurant yan, yung mga makapangyarihan, yung mga kilala sa lipunan, kahit na kumausap lang ng isang tao yan, big news agad yan. Ibinabalita agad yan. Di ba minsan, may mga comment tayo sa news, ano ba namang balita yan? Kumain lang sa restaurant, binalita na kasi nga, sikat. Di ba? Kahit nga kwentuhan lang, ay, si ganito nakita ko to. Naku, alam mo yun, iba kapag sikat, makapangyarihan, mayaman, may pangalan. Bakit? Yung mahirap ba, walang pangalan? O ayaw lang nating pangalanan? Ang hirap dito, yung mahirap, para pangalanan, lalong-lalo na sa news ng bayan, kinakailangan mo nang gumawa ng extraordinaryo. Kinakailangan mo nang makapulot ng 1,000,000 piso, tapos isosole niya, yun papangalanan siya. Kinakailangan mo nang mag-risk o magbuwis pa nga ng buhay niya para maligtas ang buhay ng iba. Yun papangalanan na siya. O minsan, pag minalas-malas pa, kailangan pang makagawa ng isang simpleng kasalanan. Halimbawa, nag-snatch. O halimbawa, squatter, nag-squat. Yung mga simpleng kasalanan, papangalanan, whereas kapag mayaman, sikat, gumawa na ng karumal-dumal na kasalanan, ang mukha blurred yan. Hindi pinapangalanan agad. Vine-verify pa muna daw. Oh, kita nyo naman. Pero ang Diyos, hindi niya pinangalanan yung mayaman. Hindi ibig sabihin hindi mahalaga yung mayaman. Mahalaga rin sila. Mahalaga. Ay alang ang parang sinasabi niya dito sa atin, huwag niyong ilagay at ibatay sa yaman ang inyong halaga. Kasi walang magagawa ang inyong yaman, lalong-lalo na sa oras ng matitinding mga pangangailangan. Isipin po ninyo yung mayaman sa Ebanghelyo. Parang nakalimutan niya na nasa impyerno na siya. At si Lazaro ay nasa langit na. Parang nakalimutan niya. Inuutusan pa rin niya. Kasi ang sabi niya kay Abraham, Amang Abraham, sabihin niyo nga kay Lazaro, na itaw-taw sa tubig yung daliri niya at palamigin sa dila ko. Come on! Sabihin niyo nga kay Lazaro na ganito, ganon. Inuutusan pa rin niya. Hindi niya naisip, nasa impyerno ka na. Si Lazaro nasa langit na. Utos ka pa rin ng utos. Dala-dala niya yung mentalidad na basta mayaman ka, lahat ng kaya mong gawin at gusto mong gawin, magagawa mo. Pwede yun siguro sa daigdig na ito. Pero hindi na yan po pwede pag matitindi ng mga pagsubok at pangyayari ang ating naranasan. At yun nga po mga kapatid kasi, ang naibibigay
ng kayamanan, false security. Naisip natin, basta mayaman ka, basta makapangyarihan ka, basta sikat ka, lahat pwede mo nang gawin. Kaya, pansinin po ninyo yung mga sikat, yung mga mayaman at yung mga makapangyarihan, lalong-lalo na sa ibang bansa, pangkaraniwan hindi naniniwala sa Diyos. Ang inaasahan nila ay ang kayamanan nila. Sila yung mga taong parang dinidescribe sa ating unang pagbasa ng mga halamang nakatanim sa disyerto. Nakatanim, tumutubo sa ngayon. Pero, hindi sa habang panahon, mamamatay at mamamatay rin yung halaman na yon. Na para bang sinasabi ng Panginoon sa mga taong ang inaasahan lamang ay ang kanilang kapangyarihan, kasikatan at kayamanan, darating at darating ang panahon na marirealize ninyo, walang magagawa ang yaman ninyo para pahabain ang buhay ninyo, para iligtas kayo, para patinuin yung mahal mo, para papanumbalikin ang kabuuan ng pamilya ninyo, para magbigay ng tunay na kaligayahan sa iyo, para magbigay ng kakontentuhan sa buhay mo. Walang magagawa ang kayamanan mo. Darating at darating ang panahon na tulad nung sa mayaman sa Ebanghelyo, ipaparealize ng Diyos sa atin ito. Sana, bago mangyari yan, ma-realize na natin. Huwag na nating hintayin na ang Panginoon pa ang magpa-realize nito sa atin. Bad thing about the rich man in today's gospel reading, his case has already been decided. Wala na eh. Nasa impyerno na siya. Tayo hindi pa. Tayo may tsansa pa. Pero hindi natin alam kung hanggang kailan may tsansa. Kaya as in now na, ang Diyos na ang pinakaasahan natin sa buhay. At hindi kung sino o kung ano paman. Siya na ang pinakaating asahan. Pinakaating pakahalagahan. Take note of the words I used, ha? Pinakaasahan, pinakamahalin, pinakapahalagahan. So, ibig sabihin, pwede pa rin tayong umasa sa tao, sa bagay, sa pangyayari. Because good people, good things, good situations are still blessings. Especially if these things, people, situations would lead us into a deeper and closer relationship with God in whom we should put all our trust. Basta ang punto, sa lahat ng bagay, sa lahat ng pagkakataon, at sa lahat ng tao, ang pinakaasahan at mahalin natin at pagtiwalaan natin ay ang ating Panginoon. Yun actually, yung ginawa ni Lazaro. No wonder pinangalanan siya. Because there's something beautiful about his name. Ang ibig sabihin kasi ng Lazaro ay, God is my help. Ang Diyos ang tutulong sa akin. Ang Panginoon ang pinaka-inaasahan ko. Pinaka-inaasahan ko. Umasa rin naman si Lazaro sa iba. Katulad sa mayaman. Kaya nga nandun siya. Naghihintay siya na tulungan siya ng mayaman. Umasa rin siya sa iba bukod sa Diyos. Walang masama doon. Pero ang pinaka-inasahan niya, hindi yung mayaman, kundi ang Diyos. Kaya nga, kahit hindi siya tinulungan ng mayaman, hindi naman siya gumawa ng masama. Hindi siya nag-isip ng masama. Hindi siya nagsalita ng masama. Hindi niya sinabi dun sa mayaman, mahabulunan ka sana. Hindi niya ginawa yon. Hindi niya sinipa yung aso na dumidila sa mga sugat niya. Hindi siya pinasama ng kahirapan niya. Hindi siya tulad ng iba, nagsasabing, nagipit ako kaya sa patalim ako kumapit. Hindi ganun si Lazaro. Kasi ang inasahan niya ay ang Diyos lamang talaga. Kahit na hirap na siya. Alam po ninyo, ang nagpahirap dito talaga kay Lazaro, hindi naman actually yun lang sugat niya. Hindi lang naman actually yung gutom niya. Hindi naman actually yun lang kahirapan niya. Kung hindi yung hindi pagpansin ng mayaman sa kanya. Di po ba, kapag ang tao matindi ang sakit, malala ang sakit, konting improvement lang yan Ginto na pinahalagahan Naku eka, bumaba na yung creatinine ko. Naku eka, bumaba na yung sugar ko. Naku eka, bumaba na yung BP ko. 1 point lang naman yung binaba. Malaking bagay na. Naku eka, nautot na ako. Akalain niyo pati utot, pinagpasalamat yan, pinagpamisa pa yan. Yung malalang sakit,
Simpleng improvement, malaking bagay na eh. And just the same way, yung may matindi at malalang pinagdaraanan, yung simpleng tulong, malaking bagay yan. Yung simpleng pagpansin, malaking bagay yan. Kaya nga on the other hand, yung simpleng hindi mo pagpansin, yan ang mas nakapagpapabigat ng pinagdaraanan yan. Kaya wag nating gagawin yan. Yun ang naranasan ni Lazaro. At yun ang nagpabigat lalo ng dinadala niya. Yun ang mas pumatay. Hindi lang sa katawan niya, kundi sa kalooban niya, sa kaluluwa niya. But the good thing about Lazaro, pinagtiwalaan niya ang Diyos. Kaya sa kabila ng lahat, nalampasan na kaya niya pagdaanan ng lahat ng ito. Kung yung mayaman naloko ng yaman upang ang sarili lamang niya at ang kayamanan niya ang kanyang pagtiwalaan, si Lazaro, hindi siya naloko o na-deceive nung paghihirap niya upang ang Diyos ay sisihin niya at hindi niya namahalin at pagtiwalaan. Hindi. Mas kumapit pa siya sa Diyos. Mas nagmahal pa siya sa Diyos. Mas sumampalataya pa siya sa Diyos. Ganun sana. We will never go wrong kung ganun din ang gagawin natin. Ang sabi sa Romans 10:11, ang taong umaasa sa Diyos, hindi mapapahiya. Hindi darating ang pagkakataon na umasa tayo sa Diyos at tayo'y walang napala. Hindi ganon. Hindi darating yung pagkakataong yon. Ang taong umaasa sa Diyos, tandaan natin, hindi mapapahiya. Kapag hiningi mo ang tulong niya, mararamdaman mo yon. Ibibigay niya sa yun. Nevertheless, wag naman nating isipin na ang Diyos ay parang genie lang. Ay, kailangan kita. Sige nga, magparamdam ka. Sige nga, tulungan mo ako. Sige nga, gumawa ka ng himala at milagro sa buhay ko. Ay, hindi pwedeng ganon. Lalo pat kung wala naman tayong malalim na relasyon sa Kanya. Lalo pat tatawag lang tayo sa Kanya. Makakaalala lang tayo sa Kanya kung kailan tayo mayroon ng matinding problema. Hindi ganon. Hindi ganon dapat yun. Tandaan po natin yung taong nagtitiwala sa Diyos, in contrast sa taong hindi nagtitiwala sa Diyos, sinasabi sa ating unang pagbasa, they are like a tree planted by the waters. Sila'y parang mga halaman o puno na nakatanim sa may dalampasigan. Pag sinabing nakatanim, matagal na doon yun. Malalabay na, salasalabat na ang mga ugat noon. Yun yung sinasabing nagtitiwala sa Panginoon. Yun yung sinasabi nating pag tumawag sa Kanya, hindi mapapahiya. It should be a product of our long and lasting and deeper relationship with Him. Sapagkat yun din naman ang magpapakita that we truly trust Him. Na maalala lamang natin siya kapag may matinding problema sa buhay natin. We trust Him kung lagi tayong tumatawag sa Kanya, lagi tayong nagtitiwala sa Kanya, meron man o walang problema. Ito sana ang ipagdasal natin sa ating banal na misa. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Pariseo, may isang mayamang nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. At may isa namang pulubing nagngangalang Lazaro, tadtad ng sugat, nakalupasay sa may pintuan ng mayaman upang mamulot kahit mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At do'y nilalapitan siya ng aso, dinidilaan ng kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at iniliping sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades. Tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham, kapiling ni Lazaro. At sumigaw siya, Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin. Utusan ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila, sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay sa ibabaw ng lupa at si Lazaro'y nagtiis ng kahirapan. Ngunit ngayon inaaliw siya rito, samantalang ikaw na may nagdurusa. Higit sa lahat, inilagay sa pagitan natin ang isang malaking bangin upang ang mga narini ay hindi makaparian at ang mga nariyan ay hindi makaparini.
At sinabi ng mayaman, kung gayon po Amang Abraham, ipinamamanhik ko sa inyong papuntahin si Lazaro sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki. Paparoonin nga mo siya upang balaan sila at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila na ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta. Pakinggan nila ang mga iyon. Hindi po sapat ang mga iyon, tugon niya. Ngunit kung pumunta sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, tatalikdan nila ang kanilang mga kasalanan. Sinabi sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay.